Alright, mapayapang oras po sa ating lahat mga kababayan. Alam nyo, medyo talagang nakakabahala lang po ito eh. Kaya po, paalala lang po sa lahat ng ating mga kababayan, sa ating lahat ng mga Pilipino na may totoong malasakit sa ating bansa at para sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon, makinig po kayo. Pero bago po yan, gusto ko lang naman sabihin sa inyong lahat, ito po ay akin lamang sariling pananaw o kaya ay sariling opinion at obserbasyon sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng politika dito sa ating bansa. Nalubhan na nga pong nakakaapekto sa tunay na pag-unlad, ng pagsulong ng ating bansa tungo po sa magandang buhay ng bawat Pilipino. Mga kababayan, hindi pa tayo natuto? Hindi pa ba tayo natuto sa nakaraan? Sa kasaysayan ng nakaraan na tila baga parang gusto na naman pong maulit. Gusto na naman pong maulit nitong mga walang pakialam sa ating bayan at sa mamamayan, kundi para lang sa kanilang pansariling interes at kapakanan. Yan po ang masakit na nangyayari ngayon. Dahil lamang po sa kapangyarihan at pera na sinasamba, pinatalsik nila noon si President Ferdinand Edralin Marcos Sr. gamit ang mga akusasyon ng pagnanakaw. At sino naman ang kanilang ipinalit? Ipinalit po nila itong si dating Presidente Cory Aquino na noon ay nakilala lamang dahil sa kanyang asawa na si Ninoy. Nakilala lamang po itong si Cory Aquino dahil po sa nangyari pong ewan ko kung aksidente yan, yung nangyari po dun sa kanyang asawa na binaril po sa tarmac. Na dapat sana kung hindi nangyari yung pagpapatalsik kay Apo Lakay, sa tingin ko po, baka naging kagaya na rin po natin itong mga mauunlad na bansa. At ilan pa, ang mga sumunod, ilan pa ba mga sumunod na presidente noon pagkatapos po ni Cory Aquino? Sumunod pa yata doon si Pinoy, sige, nandyan po si Tabaco, si Erap, sunod-sunod po. Kaya lang, parang hindi natin nakita ang tunay na pagpunlad. Bagkus parang nagkandaletse-letse pa yata ang ating bansa kung hindi nangyari yung pagpapatalsik kay Apo Lakay at ang naging kagaya din niya na sumunod na presidente o pangulo ng bansa, sa tingin ko, baka mas angat na tayo sa ilang mga kapitbahay nating bansa sa Asia. Baka nga, mas malamang tayo na ngayon, yung Pilipinas na ngayon ang tinatawag na Rising Tiger of Asia, kung nagkataon. Pero masaklap mga kababayan, dahil lumipas ang ilang dekada, 4 na dekada, ilang presidente ang nagdaan. Wala naman pong napatunayan. Sa mga ibinibintang po sa mga Marcos, katunayan po, isa-isa pong nabasura ang mga kasong naisampa sa mga pamilyang yan. Tinawag nilang magnanakaw Pero wala pong napatunayan. At ngayon nga po, nagbabadya na naman na maulit po ang mapait na pangyayari sa nakaraan. At sa kaparehong propaganda, kasinungalingan, akusasyon, kaparehong hangarin. Kaparehong hangarin na mapalitan sa upuan, palitan sa pwesto. Ewan ko bakit yan na naman po ang gusto ng ilan. Ang patalsik ang anak ng dating Pangulong Marcos Sr. na si Bongbong Marcos Jr. At eto, ang gusto naman nilang ipalit ay kagaya na naman po ni dating Presidente Cory Aquino. Na yun nga, nakilala lamang si Cory Aquino dahil sa kanyang asawa at ang gusto nilang ipalit na naman po ay isa na naman kagaya niya. Siya po si Sara Duterte na nakilala lamang dahil sa kanyang ama. Hindi ko naman sinasabi po na walang kaalaman itong si Vice Presidente natin. Una sa lahat, isa siyang abogado. Naging Vice Mayor, naging Mayor din ng Davao City. At ngayon, siya po ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno natin. Kaya po, hindi ko po sinasabing wala po siyang kakayanan. Pero mga kababayan, paano na ang bansa kapag siya ang sumunod na Pangulo o kaya papalit kay PBBM? Sige nga. Ayon sa ating mga nakikita, isa itong klase ng pinuno o isang marahas na pinuno. Mayor pa nga lang hindi nyo pa nakita? Yung laging napapanood natin ngayon, nanapak po ng sheriff na nagpapatubad lamang ng demolition order. Biriin po ninyo yan. Sheriff, opisyal din po ng gobyerno, nagpapatupad po ng order ng gobyerno. Sinapak ng isang, ewan ko, mayor na ba siya noon o vice mayor? Grabe. Nagawang magbanta. Nagbanta na magpapatsugi. Sino? Ipapatsugi niya. Or nagbanta siyang ipapatsugi niya itong si PBBM, si Lisa,
at itong si Martin Romualdez. Biruin po ninyo yan. I can't imagine myself cutting his head. Grabe. Saan kayo nakakita ng ganyan? Vice Presidente, pero nagawa niyang pagbantaan ng buhay ng kanyang presidente. Matindi, matindi mga kababayan. Isa pa, isa itong klase ng tao na palamura. At pag nagmura, magugulat po kayo. Mas malutong pa sa crispy pata. Pusang ina ninyong lahat. Matindi. At isa pa, isa pa sa mga matindi. Ito po, humaharap po siya sa isang paglilitis. At yan ay sa impeachment. Impeachment po na punong-puno ng akusasyon. Mula po sa pagwaldas ng Intel at confidential funds hanggang po sa di umano'y mga tagong yaman. Grabe, ang dami po, bilyon ng pinag-uusapan. Pero ang pinakamalubha daw dito, ayon po kay private prosecutor, ano ba pangalan nito, yung Amando Likwanan. Oo. Ang sabi po niya ay yung pagtatangka daw ng buhay. Pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, sa kanyang kabiyak at kay Martin Romualdez, hindi daw ito normal. Iyan daw ay isa sa mga pinakamatindi. Hindi daw po ito normal sa isang civilized na bansa na yung Vice Presidente ay mag-aanunsyo sa publiko na she already contacted an assassin. Biruin po ninyan. Totoo naman yun. At live pa yan nung nag-anunsyo po ang ating Vice Presidente na mayroon na daw siyang kinontak na mamamatay. Grabe. At kung yan daw po ay ginawa po ni Sara o kaya taga-ibang bansa po, sa ibang bansa po mangyari ang ganyan. Baka matagal na pong napatalsik sa pwesto yan. Hindi po talaga normal yung ganyang gawain. Hindi normal ang gawain na ganyan. Yung ginawa po ni Inday. Hindi daw po normal na gawain po ng isang lingkod bayan. Wag na nating isipin na lingkod bayan. Sa ating mga Pilipino na lamang po, hindi po normal yung ganyan eh. Di mo ba? Maganda at nasa tamang direksyon ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Ginagawa po ang lahat para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Na kahit walang Vice Presidente, makikita po natin ang tunay po na trabaho. Wala pong Vice Presidente na tunay na nagtatrabaho. Maayos at maganda naman ang mga serbisyo ng ating pamahalaan kung titignan po nating maigi. Ano po? Yan sa pangunguna po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang Vice Presidente na tumutulong sa kanya pero nagagampanan po niya ang pagiging Pangulo at bilang pangalawang Pangulo na rin. Kasi wala nga Vice Presidente di ba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang serbisyo. Tuloy-tuloy ang pamamahagi po ng tulong. Tutok sa agrikultura. At tuloy-tuloy din ang pagpapaimbestiga sa flood control scam. Sana kung naging matulungin at naging feeling Pilipino talaga ang ating Vice Presidente. Kung isipin po natin kasi siya naman po ay talagang Pilipino. No doubt. Wala naman pong kaduda-duda na Pilipino po ang ating Vice Presidente. Ang problema, eto nakikita po natin hindi po siya maka-Pilipino yata. Yun ang nakikita natin Hindi po siya maka-Pilipino. Parang pakitang Pilipino lang. Ganun pa man, tinitiyak po ng Malacanang na hindi po maaantala ng impeachment trial ni Vice Presidente. Itong ginagawang investigasyon ng pamahalaan sa mga di umano'y irregularidad sa flood control project. At yan ay taliwas. Dun sa sinasabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano na baka matabunan daw ang impeachment o matabunan daw ng impeachment proceedings ang mga kaso ng katiwalian lalong-lalo na sa flood control. At bilang pagtatapos mga kababayan, para sa inyo mga kababayan, ano po ba ang nangyari? Ano po ba? May nangyari po bang maganda nung mapatalsik po itong si Presidente Marcos Sr. Umunlad po ba ang Pilipinas? At pangalawa, payag po ba kayo sa pagbabalik po ng mga Duterte sa Malacanang? Pa-comment naman po at aking babasahin ang inyong mga comment. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.